Isang napakagandang araw sa inyong lahat mga kaparmas. Welcome na naman uli sa ating YouTube channel. Mag-aalas 6 pa lang, nandito na tayo sa ating Triangle House, dito sa ating Muntig Farm. Excited lang ako sa pagtatabas ng damo. Kahapon ito yung natapos. Meron kasi ako pinuntahan doon sa ating shop, meron tayong ginawa. Kaya maaga akong bumalik doon. Ngayon, inagahan ko para wala pa yung sikat ng araw, malawak yung ating matabas na damo. Nandito si Brad, nagpre-prepare ng pagkain ng mga alaga natin. Siya yung magsi-shredder, maghahanda ng pagkain. Ako naman magtatabas ng damo. Ayan. Itong ating mga itoy yung ating maliliit na aso, sunod ng sunod, masakit yung kuko. Ayan, dito siya sa loob magtatabas. Ako naman tuloy ang pagtatabas ng damo. Grabe oh. Mahirap iwasan yung mga maliliit na kahoy na dating pinagtabasan. Kasi makapal na yung damo, nakatago. Si Brad ang papakain na. Dito sa part na ito, ngayong araw, tapusin natin. Doon naman sa kabilang araw hanggang matapos, hanggang maging isang plaza. Tapos itong mga kahoy na ito, tatanggalin natin lahat, ilalagay sa gilid. Itong mga ganito, ano bang tawag sa Tagalog nito? Ang tawag dito sa amin ay tuod. Ayan, tatanggalin natin. Meron naman palakol. Dito si Brad nagpapakain. Makapal na yung damo oh. 3,000 lang yung bili natin sa grass cutter. Kung magpapatabas tayo ng damo 8 hanggang 10 tao kalahating araw, tapos yan 2,000 plus yun, snack pa. So mas maganda bumili lang tayo ng grass cutter. Pure feeds na yung ating binibigay dito hapon at saka umaga. Pero nagbibigay din naman tayo ng mga tutukain nila katulad ng Madre de Agua, saging na sinasabit natin dito para pag naubos yung kanilang feeds, meron sila matutuka. Merong isang kaparmers nag-comment yung ating daw ginawang bakuran ng ating alaga hindi daw safe, light material lang daw, pero naiintindihan naman daw niya dahil nga mahal ng mga bakal. Totoo yan mga kaparmers. Kung magbabakal ka agad tayo, mga mamahaling pangbakod, wala tayong budget nyan, hindi naman tayo milyonaryo. Yung itlog ng ginya, ipapa-incubate ko yun. Isang piraso pa lang mga kaparmers. Hindi ko alam kung sa native or sa ginya. Pero pag sa ginya yon, ayos, madadagdagan yung ating mga ginya. Iniikot ko yan, baka may itlog, baka tukain. Yan o, masukal na yung likuran. Kaya pasalamat tayo, nagkaroon tayo ng budget para sa ating grass cutter.
May grass cutter na tayo. Mayroon na tayong shredder. Na pangsunod. Parating yung ating native na baboy. Wala lang akong panahon sa pagkuha dahil nga graduation pa ng aming anak. Daming pangyayari. Ano pa? Sa flower shop pa. Dahil pang ginagawa. Paano na lang paghahati-hatiin yung ating oras. Yung ating katawan. Pag natutulog ako ng gabi, hindi ko na mamalayan, nakangangan ako. Sabi ni Mrs. Palaging pagod, pero ayos lang. Dito sa Pilipinas, kailangan masipag ho tayo. Kaya kung nandoon kayo sa abroad, nagplano kayong umuwi sa Pilipinas, yung gawain natin sa una sa Pilipinas na mayroong bisyo, nagyuyusin, yung iba nagsasabong pa, yung iba ay panay inom, tanggalin ho natin yan. Hindi ko naman sinasabing wag na tayong magbisyo, maglibang sa ating sarili. Okay lang naman uminom Sunday, mga occasional, ilang yun magbisyo, basta i-balance mo. Kailangan sipagan ho natin, doble sipag, kayod. Kung anong ginagawa natin na sipag sa abroad, ganon din ang sipag dito sa Pilipinas na dapat gagawin natin. Kasi dito sa Pilipinas masyadong maluwag. Especially yung mga nasa Middle East. Diyan sa Middle East, hindi ka makakabili ng basta-basta ng mga alak. Maliban na lang sa Dubai. Kasi ano na doon, marami na sa bakala. Sa ibang mga country, katulad ng Doha, Saudi, hindi kayo makabili ng basta-basta ng mga alak, di ba? Meron naman ng mga nagpapalusot, mga nabibilhan. Pero ang ibig kong sabihin, pagdating mo dito sa Pilipinas, what if gawin din natin kung ano yung mayroon tayo doon sa abroad? Kung paminsan-minsan lang tayo nakakainom doon sa abroad, what if dito sa Pilipinas, pwede din naman. Diba? Kasi dito sa Pilipinas, napakaluwag. Alak, pang sigarilyo, napakadami sa paligid. Kung hindi tayo magkokontrol, tayo din ang magiging kawawa. Kaya advice ko sa ating kapwa OFW na nagplanong bumalik sa Pilipinas, ayan, may pera sa Pilipinas, mabubuhay tayo sa Pilipinas, basta alamin natin ang tama at mali. Pag-aralan natin. Kape tayo, mga kaparmers. Wala pang alas 7 pero medyo okay na yung ayaw tapos. Hindi naman malawak pero hanggang doon na oh. Mahirap kasi makapal. Sa una lang ito mahirap. Pero pag maging ano na to, maging parang plaza, nylon na yung ating gagamitin. Tanggalin ko yung mga kahoy, lagay sa gilid lahat para malinis.
Mag-aalas 9 pa lang ng umaga, pero kita nyo naman, napakalaking tulong ng ating kagamitan. Kita na yung ating triangle house mula sa taas hanggang sa baba. Malinis na, wala nang damo, pero marami pa yung kahoy na dating pinutol. Kailangan niyang putulin sa baba. Ang dami, hindi kaya na namin ni Brad. Pakunti-kunti lang mga kapartners. Makakamit din natin yung ating tagumpay sa likod ng ating mga pagsubok. Good morning mga kapartners. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Dito tayo ngayon sa Triangle House. Mag-aalas 5 pa lang mga kapartners. Nandito na ako. Malaki na yung aking natabas na mga damo. Nandoon sa may gilid ng kulungan ng ating mga alaga. Ngayon, kape muna. Kanina pagising ko hindi ako nagkape. Gumawala ako ng kape diretso na dito sa ating Triangle House, sa ating munting farm. Yung ating kalabasa, namumulaklak na oh. Nandun, straight yun dun. Kalabasa at upo. Hindi ko na nga nagandahan yung paggawa ng gapangan, pero ayos lang yan. Ang importante, marami ang bunga. Namumulaklak na, pati yung upo halos magkasabay lang sila namumulaklak. Brad, paano ha? Ito nalaylay pa pagkanto higbaw pa lataya higbaw. Susunod na buwan siguro makakapag-harvest tayo nito. Brad, ano to Brad? Ba't may butas? Ato, daga or ibid? Marami kasi itong ibid sa amin at meron din daga. Di ko lang alam kung ano to. Dahil dito sa malapit, dyan nakita yung 4 na itlog. Pinaghihinalaan naming ibid. Dahil nga, nang binuksan ko, tinignan ko yung isa, 4 yung paa. Hindi siya itlog ng ahas. Ayan o. Parang daga ata to eh. Dito yun sa gagawin nating azulapan, pero pinagpaplanuhan ko kung hito ang ilalagay natin dito. Azulapan at saka lalagyan natin ng hito yung ibang butas. Itong nabili natin sa online na grass cutter, okay naman siya. Nakakatabas naman. Bago kasi ako bumili, nang tarong-tarong ako doon sa kapatid ni Papa. Yung kanyang grass cutter, umabot na daw ng 3 years, hindi ako nagkakamali. Sabi niya sulit naman. Kahit sa online lang binili. Kanina nag-grass cutter ako, gumamit ako ng flashlight kasi madilim. Alas 5 pa mga farmers, madilim pa. Hindi pa makita masyado yung damo. $200 na gasolina yung ating gagamitin ngayon hanggang maubos. Tapos uuwi tayo doon sa bahay, din pupunta sa flower shop dahil mayroon tayong order na 50,000 money bouquet. Hindi pa nga tayo nag-o-open sa ating flower shop, mayroon ng order 50,000 na gagawing money bouquet. Tuloy ang trabaho dahil marami pa tayong gagawin. Salamat nga pala sa ating mga ka-farmers na sumusuporta. Thank you.
Doon sa video na nauna kahapon, bakit ko daw ginaganyan? Yung aking technique mga ka-farmers, binibilisan ko. Kasi mahal nga yung gasolina, kaya ginaganyan ko. Kahit nakakapagod, okay lang. Ang gusto ko matapos kagad at makatipid sa gasolina. Alam niyo naman, ang mahal ng gasolina ngayon. Dito sa amin, umaabot na ng 90 plus, 92, 91. Kukunin natin yung itlog na dalawa. Noong isang araw, isa pa lang yun. Tapos kahapon, sabi ni Brad, ng itlog na naman. Confirm nga sa Bingala ito. Dadami na yung ating Bingala. Dalhin ko sa bahay at i-incubate. Ito yung ating natapos sa umaga. Maganda pala pag madilim pa, alas 5 pa lang, nandito na tayo sa farm. Yun o. Kaso ang daming kalat. Sabi ko kay Brad, yung mga kawayan na yan, yung mga plastic, ipunin doon sa gilid. Yung ating mga alaga. Kumain na yan. Mga busog na yan. Si Brad yung nagpakain. Ayan. Dito rin oh. Yung bakas namin, yung mga sobra sa paggawa, yung mga pinutol sa paggawa ng kulungan, nandyan, natakpan ng mga damo. Ito yung isang native na ito, pasaway, nakalabas. Kahit ipasok mo yan ng ilang beses, siya lang yung marunong kung saan yung daanan palabas. Ang kanyang daanan, ito, ayan o, dyan yung kanyang daanan. Yung iba, hindi naman na dumadaan dyan. Ito, ito dalawa na to. Yan o. Ayan, dalawa. Dalhin ko sa bahay para ma-incubate. Ayan yung kanyang itlog. Ayan. Para dumami yung ating Bingala. Uwi muna ako dahil tulad ng aking sinabi, meron tayong 50,000 na pera na ipapagawa sa atin. Kaya thank you Lord sa blessing. Kahit hindi pa tayo nag-o-open, meron na mga nagpapagawa. Taga dito lang sa amin yun. So sunod, accept na kami anywhere in Leyte, magde-deliver. Akala mo maliit ng tindahan, no? Maliit na shop. Pero yung ating market, anywhere in Leyte, pwede mag-deliver. At saka, pwede rin sa Samar, basta't hindi kalayuan. Kunwari, tawid lang ng San Juanico, katulad ng Basi Samar, Santa Rita. Pag nandun na sa Calbayog, mahirap na yun. 6 hours yung biyahe nun. Balikan, 12 hours. Mag-aalas 7 pala ng umaga, pero mayroon na tayong mga tapos na trabaho. Dahil ang gising ko, alas 4 ng umaga. Kayo mga ka-farmers, ano bang oras kayo nagigising? Pag kayo ay pumasok sa farming business, kailangan umaga pa lang gising na kayo, lalo na pag mayroon kayong alagang manok. Ang kagandahan dito sa Pilipinas, kasama ang ating pamilya at nasa sarili tayong lugar. Hindi ka may ilang gumalaw. Kahit saan ka magpunta dito sa Pilipinas, kahit may motor ka lang, panalo na. Hindi katulad sa ibang bansa, lalo na pag Middle East, na parang limited at hindi ka makagalaw ng husto. Para bang isang ibon na nakakulong ka sa loob ng kulungan na nandyan ka lang pabalik-balik.
trabaho, kain, tulog, halos ganyan lang ang buhay. Hindi katulad dito na kahit magmotor ka lang dito sa ating probinsya, ay naku po, marirelax tayo. So paano mga ka-farmers, hanggang dito na lang muna. Papakita ko sa inyo mamaya yung ating 50,000 na money bouquet na gagawin. Thank you Lord sa blessing. At maraming salamat na rin sa ating mga subscriber at sa ating mga silent viewer. God bless po sa inyo, and God bless sa inyong mahal sa buhay. Mabuhay po kayo mga ka-farmers.